Hanapin natin ang halimaw na payaso sa ilalim ng yelo at ilabas ito. Naku, ano yun? Totoong halimaw ito. Kamusta mga mahal kong manonood at paborito kong subscribers? Ngayon, nandito tayo sa isang nagyelong kaparangan. Purong yelo ito sa ilalim ng mga paa ko. Delikado talaga dito. Tingnan nyo, kasi ngayon nakatayo tayo sa purong yelo. May lumalabas na tubig at maaari tayong mahulog anumang sandali. Pero pumunta pa rin kami dito dahil sinabi ng mga taga-baryo na may nakita silang baliw, mamamatay tao, isang lalaki na mukhang payaso at nanghuhuli siya ng mga bata. Ngayon nandito kami para imbestigahan kung totoo o hindi ito. Makakakita kaya tayo ng kahina-hinala at nakakatakot dito sa inabandona at nagyelong lawa. Hindi pa ganon katagal mula nang sumali ako sa Losers Club at kamakailan lang ay pumunta sila dito malapit para maghanap ng isang lalaki na mukhang payaso. At sa totoo lang, ang mga kaibigan ni Alex ay maaaring mga biktima rin ng halimaw na iyon, ng lalaking iyon. Maraming bata ang nawawala dito sa paligid, kaya bubuksan ko na ang aking metal detector at simulan na natin ang investigasyon. Kung makakahanap tayo ng anumang bagay na konektado sa mamamatay tao, sa baliw o sa kung anong uri ng halimaw na mukhang payaso? Payaso. Oo, medyo kakaiba yon. Pero narinig ko na maraming tao ang takot sa mga payaso. Parang clownophobia. Parang yun yung tawag kapag takot ka sa mga payaso. Kaya maraming mga baliw, mamamatay tao at mga killer ang gumagamit ng ganitong itsura para takutin ang mga tao. Tulad ng mga kaibigan mo na baka wala na. Uy, pero nakuha ko na ang signal. Ako mismo. Hindi ako naniniwala na lahat ng pagkawala ng mga kaibigan ni Alex o ng mga lokal na taga-baryo ay konektado sa halimaw na payaso o mamamatay tao. Pero tingnan mo yung lugar kung saan nagkaroon ng signal ang metal detector ko. Makikita natin ang mga piraso ng basag na yelo. At medyo kakaiba yon. At may nakikita akong parang mga pulang batek sa ilalim ng yelo. Pulang batik? Oo, ang daming pulang batek. Medyo nakakatakot yon. Hindi ko pa rin maintindihan kung ano yon. May nakikita kang puti, may itim at may mga pulang batik. Pero sige, baka ito na ang clue natin para sa investigasyon. Tingnan natin kung totoo o hindi ito. Basagin natin ang yelo at tingnan natin kung ano ang nandoon. Oo, lumalabas ang tubig mula sa yelo. At siguro ngayon, mas malinaw na natin itong makikita. Sige, subukan nating basagin ito ng ganon. Sige, ngayon nabasag na ang yelo at makikita na natin kung ano ang mga sikreto sa ilalim ng yelo. Paano ito konektado sa baliw na clown na mamamatay tao? At totoo ba o hindi? Itong pulang madugong batik. Grabe mga tol. Wow! Para itong kamay na may mga dugong batik o kung ano man yan. Grabe. Ano ba yan? Natatakot ako para sa mga kaibigan ko. Paano kung bakas ng kamay nila yon? Hindi ako sigurado. Kunin ko muna yung bagay na yon. Tingnan mo, sira na yung bahagi na yon. Marami itong pulang bahid ng dugo. Oo, hawakan mo ng ganyan. Parang may nagtangkang tumakas pero hindi niya nagawa. Maligayang pagdating sa Derry. Terry, Ano ang Derry? ang Derry ay ang lungsod kung saan matatagpuan ang aking club at kung saan nakita ang baliw na clown na ito. May koneksyon ito sa clown na mamamatay tao sa isang halimaw na clown. Siya ay naninirahan sa Derry. Kaya tama ang lugar natin. Diyos ko. At gusto mong sabihin na maaring malapit lang dito ang mamamatay taong ito? Sinasabi na ang payaso na ito ay may matutulis na mga ngipin at ang bahaging ito ay nakagat at natanggal ng ganito. Diyos ko, ang payaso ay may matutulis na ngipin. Parang isang halimaw. Hindi tao ang payasong ito. Halimaw at nilalang ito. Hindi. Inupahan ako para mag-imbestiga sa payasong mamamatay tao. Ang mamamatay tao, baliw.
Pero sinasabi mong tungkol ito sa halimaw? Oo, pumapatay ng tao ang nilalang na ito. Hindi pa rin kapani-paniwala. Kaibigan, parang kwento ng engkanto ang sinasabi mo. Hindi ko alam kung totoo o hindi, pero parang kakaiba. Parang kwento ng engkanto, alam mo yon? Ito ang unang palatandaan ng tamang landas natin. Oo, tama ka. Mukhang nakakatakot ito. Mukhang kakaiba. Pero sige lang, dapat ituloy natin ang investigasyon natin. At pakiusap Alex, kalmahan mo lang ang sarili mo. Hinahanap natin ang mamamatay tao o ang halimaw. Hindi ko pa rin alam. Kaya mga pare, sige lang, tuloy tayo. Baka hinahanap natin ang halimaw na sinasabi ni Alex. O baka naman may mamamatay tao talaga dito na siya namang pinaniniwalaan ko. Delikado talagang manatili dito sa nagyelong kaparangan kasi sobrang lamig. Oh, at nakuha na natin ang signal. Oo, pero hayaan mo munang tapusin ko. Sobrang lamig dito at ang panahon ngayon ay minus 35 degrees. Isulat mo kung ano ang panahon sa bansa ninyo at taga saan kayo na nanonood ng video na ito. Ipaalam mo sa akin. Oh, hindi ko na talaga maramdaman ang mga daliri ko. Oo, ang lamig talaga dito. Teka, may nakikita akong itim doon. Baka yun ang clue natin. O baka naman kakaibang bagay lang yun. Sige, gamit ang piko, pwede nating alamin. Kaya mag-ingat tayo na hindi masira ang clue natin kasi maaring ebidensya yon. Habang nandito tayo, pakiramdam ko may nanonood sa atin. Pareho tayo ng nararamdaman. Oh. Dahil nasa napakakatakot-takot na gubat tayo, wala na ang mga kaibigan mo at pati na rin ang mga lokal na taga na yon. Nawawala lang sila at walang impormasyon tungkol sa kanila. Tanging ang mga bagay sa ilalim ng yelo ang maaring magbigay ng palatandaan kung paano ito magkakaugnay. Heto na ang tubig! Teka akala ko ba may hinahanap tayong itim na bagay? May pulang bagay talaga. May pulang bagay na parang buto. Medyo kakaiba yon, pero sige, tuloy lang tayo. Oops, may natamaan ako. Siguradong buto yon. O kung ano man, isang bagay na dugong pula. Daliri pala ito! Halika na at tingnan mo. Daliri? Oo, sigurado. Isang nadilong daliri. Diyos ko, ang creepy. Hindi ko alam. Baka hindi talaga daliri. Parang daliri lang o kung ano. Sa tingin mo ba, tinaga ng mamamatay taong payaso na to ang daliri ng kaibigan ko? Hindi ko alam pero radyo ito. Maliit at portable ang radyo na ito. Ito ang radyo ng club. Kaya ginagamit nyo pala ang mga ganitong bagay sa club nyo. Oo, dati namin itong gamit pang usap. Pwede ba nating gamitin ito para malaman ang nangyari dito? Di ko kasi alam kung ano yung nasa ilalim ng yelo. Naalala nito ang huling tawag. Kaya buksan mo ito, buksan mo ang bagay na yan at pakinggan natin ang huling recording. Oh! Uy mga pare, nasaan na kayo? Parang naliligaw ako. Naliligaw siya. Hindi ko alam pare, naliligaw tayo dito. Nakakatakot dito. Oo, may payaso pala. Ang payaso? Diyos ko. Diyos ko, may masamang nangyari mismo sa lugar na yon. At baka yung bagay na nakikita natin doon sa ilalim ng yelo ay may kaugnayan sa may-ari ng radyo na ito. Konektado siya dati pero hindi na ngayon. Ngayon alam na natin na itong lintik na bagay na to ay talagang nanghuhuli ng mga bata. Hindi ko alam, pero ito ay isang payaso. Halimaw ba ito? Isa ba itong misteryosong nilalang? O baka naman isa lang itong uri ng mamamatay tao o karaniwang baliw na nagbihis lang bilang payaso. Slav, ang lamig sa labas. Hindi ko na maramdaman ang mga daliri ko. Anong problema mo? Gawin mo na lang yan. Huwag kang sumigaw. Baka may misteryosong bagay pa dito. At baka, gaya ng sinabi namin kanina, may baliw pa rin dito na nanonood sa atin. Kaya pakiusap, tumahimik ka Alex. Kahit ganun, kailangan pa rin nating imbestigahan para maintindihan kung totoo ba ito o gawa-gawa lang ang kwento. Hindi ko alam. Oo, nakakatakot at kakaiba talaga ang lugar na ito. Tingnan mo yung gubat. At gusto kong ipaalala sa'yo na sa ilalim mismo natin ay may purong yelo.
Sige, may nakuha tayong signal. Ang pinaka-importanting bagay kapag nag-iimbestiga ka, kung isa kang detective tulad ko, ay ang makahanap ng isang mahalagang bagay, ang sandatang ginamit sa pagpatay. Kung mahahanap mo ang sandata, mabubuo mo ang buong kwento. Tingnan natin. Narito ang nabasag na yelo. Maaring ito ang palatandaan ng isang laban. Oo, may nakikita tayong isang bagay dyan. Pero hindi ko maintindihan kung ano yon. May isang malaking bagay, parang kulay pula dito. Ang kakaiba naman yan. At may isang itim na bagay malapit dito. Ibig sabihin, may dalawang bagay dito. Siguradong may dalawang bagay. Subukan nating basagin ng yelo para matapos ang investigasyon. Oh, lumalabas ang tubig! Magaling! Ayos! Oo, kailangan nating alisin ang yelo para maintindihan kung paano ito konektado. Diyos ko, tingnan niyo mga pare. Mayroong isang bagay doon. Parang hawakan na may mga pulang mansa ng dugo. Diyos ko. Ano yun? Lagare ito, hindi yung karaniwan. Tingnan mo ang itsura, ang kakaiba at ang weird talaga. Baka gamit lang ito mula sa baryo. Gamit ng mga taga-baryo. Tingnan mo, ang kalawangin at weird talaga. Naalala mo bang nabanggit ko dati ang sandata ng mamamatay tao? Kung makuha natin to, maiintindihan natin ang kwento. Sige, tingnan natin kung ano pa ang meron siya. Ang pangalawa, tungkol sa malapit ng makuha. Grabe! Sigurado mga pulang mansa ng dugo to. At hindi lang basta gamit to, di ba? Mukhang sandata talaga ng mamamatay tao to. Sinasabi ko sa'yo, walang misteryo tungkol sa lugar na yon. Totoong crime scene yon. Mamamatay tao yon, hindi halimaw. Baka ginamit niya ang lagaring to para putulin yung bagay na yon. Hindi tulad ng halimaw na sinabi mo sa akin dati. Isa lang itong baliw na pagpatay na may karaniwang sandata ng mamamatay tao, di ba? Hindi ako sigurado ng 100%. Mukhang hindi ito itak ng mamamatay tao. May ganito ring eksaktong itak ang kaibigan ko. Kaya baka ito ang plano ng halimaw. Ibig mong sabihin, ginamit ng kaibigan mo ang itak na yon para labanan ang halimaw. Hindi ang killer ang gumamit ng sandatang yon. Ang buong club ay nanganaso ng halimaw para patayin siya. Medyo kakaiba yon. Pero paano naman ang lagare? Baka gusto ng mga kaibigan ko gumawa ng bitag mula sa kahoy para sa halimaw. Para patunayan yon. Tingnan mo, walang bakas ng dugo. Kaya posibleng ang totoo ang bersyon mo. Pero kahit ganun, hindi pa rin ako naniniwala sa mga halimaw. Hindi pa rin ako naniniwala sa mga nilalang dahil nandito ako para imbestigahan ang mamamatay tao, ang pagkawala ng mga tao. Kailangan pa rin nating ipagpatuloy ang investigasyon dahil marami pang tanong mga kaibigan. Kaya ano nga ba ang mga mahiwagang bagay na nangyayari sa Derry? Umiral ba talaga ang masamang halimaw na payaso na ito? O isa lang itong siraulong mamamatay tao na nagpapanggap na halimaw? Ano sa tingin mo? Isulat mo sa mga komento. Kung alam mo ang buong kwento, pakisabi sa akin at iha-heart ko ang komento mo. Kaya, tara na! Kaya kailangan nating ipagpatuloy ang paghahanap ng mga bagay sa ilalim ng yelo dahil lalong nagiging creepy ang lugar na ito, mga tol. May mahina tayong signal dito. Oo, may napakalakas na signal. Malapit lang dito. Sige, tingnan natin. Ano ang nandun? Kakaiba pero may nakikita akong parang parisukat. Kaya gamitin natin ang piko para basagin ang yelo at tingnan kung ano ang nakatago doon. Sinisikap kong maging tumpak hanggat kaya ko. Sinusubukan kong dahan-dahang alisin ang bagay na yon dahil maaring mahalagang pahiwatig ito para sa ating investigasyon. Mas malinaw nang makita ang yelo pero di pa rin maintindihan. Ano kaya yon? Mga pare, kung may ideya o suhestyon, isulat lang sa ibaba. Uy mga pare, iPhone yan!
iPhone. Yung asul! Oo, iPhone yan! Grabe, ang wild nito! Mayroon ding eksaktong ganyang iPhone ang kaibigan ko. Hindi, akin na ang iPhone na to. Ako ang nakahanap nito. Ano? Oo, syempre akin na to. Ay, hindi ka panipaniwala yan. Ang totoong iPhone ang kinang niya. Gusto ko talaga ng iPhone. Ikaw, mas gusto mo ba ang Android o iPhone? Ano opinion mo? Sabihin mo sa akin. Tingnan mo kung gaano ito kaastig. Baka may laman ito, mga video, mga recording. Sige, buksan natin. Pero kung walang laman, akin na lang ang iPhone ha. Uy, magbukas na. Tingnan ang mga larawan. Malapit nang maubos ang baterya, kaya bilisan natin. Ganito ang itsura ng huling larawan. Ano tong figura na to? Ito na yon. Tingnan natin ang isa pang litrato. Wow! Mukhang hindi tao ito. Mukha siyang clown pero may matutulis at malalaking mga ngipin. Grabe, baka nga iPhone talaga ng kaibigan mo yan. Kinuhaan niya ng mga litrato bago may masamang nangyari. Tingnan natin ang isa pang litrato. Grabe, ito na ang mismong sandali bago ang atake. Creepy talaga. Ang itsura ng nilalang na to ay kakaiba. Sige, tuloy natin. Ay hindi, nalaubat na. Sobrang lamig sa labas kaya hindi na ito gagana. Maharing daliri lang ang nawala sa kaibigan ko at buhay pa siya. Ituloy lang natin ang investigasyon natin at makakakuha pa tayo ng mas maraming pahiwatig. Tuloy lang tayo. Baka pwede natin itong i-charge. At ibalik ang telepono sa kaibigan ko, di ba? Baka. Kaya lalong nagiging kahina-hinala sa akin ang kwentong ito. Oh, isa pang bagay. May isa pang signal na lumalabas mula rito. Tingnan natin. Oh, may nakikita ako. May nakikita akong bagay na di gaanong malalim. Parang kumikislap na ginto o kahel sa gitna. Tubig. Mas malinaw ko nang nakikita ang tubig. Kakaiba. Mas maraming tubig ang lumalabas, kaya maaari nating subukang basagin ang yelo. Ay, grabe! Ano yung bagay na yan? Mukha itong isang ritual na punyal. Ano? Anong tawag mo ron? Ang mga palatandaan, tingnan mo ang mga palatandaan sa kulay. Mukha silang kakaiba, pero ipaliwanag mo. Ano ang ibig sabihin nito? Baka mahiwaga itong bagay na ito. Para saan ba itong bagay na ito? Ang mga kaibigan sa club ang gumawa ng espesyal na sandatang ito para puksain ang nilalang. Ito pala ang sandata laban sa misteryosong clown na halimaw. Kung natatakot ka sa ganitong kakaiba at nakakatakot na bagay, sayo na lang yan. Pero ako, hindi naniniwala sa ganyan. Kailangan nating ipagpatuloy ang investigasyon. Mukha lang itong bato or kung ano man. Bakit umiilaw at nanginginig ang bagay na hawak ko? Sa tingin ko, nararamdaman ko ito. Hooray! Ha! Anong problema mo? Ano ba yun? Nanginginig ako dito parang tanga o aso. Di ko alam, parang may naramdaman lang akong kakaiba, Sadlet. Kuninin mo to at tara na. Dapat nating ipagpatuloy ang investigasyon. Ang ulo ko sobrang lakas ng pagkakapalo mo sa akin. Alex, bantayan mo yan tanga mong kumikislap na bato, pati na rin ang ulo mo ha. Ooh. May tunog itong bagay na to. Ooh. Nakakasagap ako ng signal dito. Ilapit mo pa! Oops! Habang nilalapit mo, lalong lumalakas ang tunog. Grabe, ang creepy nito. Ano ang pinagmumula ng signal? Sandali, ano yun? Ano yun? Ano yun? Ay, grabe! Imposible! Ulo ng clown niya na sobrang talas na mga ngipin. Grabe! Oh, parang konektado talaga ang mga bagay na to. Slav! Ayos ka lang ba? Ayos lang oh. Tingnan niyo mga pare, grabe. Totoong halimaw na payaso yan. Nasa ilalim lang ng yelo. At tingnan nyo kung gaano ito nakakakilabot. Parang si Pennywise talaga na, payaso sa totoong buhay sa ilalim ng yelo. Hindi ka panipaniwala to. At ngayon, parang totoo na nga ang buong kwento. Pero ano ba talaga tong bagay na to? Sabi mo nga, isang punyal. Baka ginamit itong mahiwagang bagay na to para labanan ang halimaw. Kailangan nating basagin ang yelo at tingnan kung ano ang nandoon. Tara, gawin na natin.
Pumasok na ang tubig at ngayon, mas malinaw na nating nakikita ang larawan ni Pennywise na payaso. At mas nakakatakot na siya ngayon, mga tol. Parang tumatagos sa kaluluwa ko ang mga mata niya. Grabe. Pero sige, tuloy lang tayo. Ito na ang sandali ng katotohanan, mga tol. Pinaka nakakatakot na sandali ng katotohanan. Ano kaya ang mangyayari sunod? Uy, mag-ingat ka sa bibig. Siyempre, sa bibig. Wow! Ang linis ng mga pirasa ng yelo na to! Grabe! Yung mga mata niya, yung bibig niya, ang creepy! Ang weird talaga! Grabe! Wow! Ah! 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 Mukhang natalo siya ng mga kaibigan mo. Mukhang ginamit nila ang sandatang ito. Nakipaglaban sila sa clown. At ngayon, ito na lang ang natira kay Pennywise. Oh, patay na si Pennywise. Pero baka hindi pa ito ang wakas. Maaaring bumalik ang clown. Kaya dapat nating ituloy ang investigasyon. Mga pare, kapag marami tayong views sa video, mag-subscribe kayo at itutuloy namin ang investigasyon. Baka makakita pa tayo ng mas marami pang nakakatakot na palatandaan tungkol sa tanghanak clown na ito o sa ibang halimaw. Sana nagustuhan ninyo ang video na yon. Pero para sa... Uy, Alex! Aray. Tigilan mo na yan, ha? Mag-ingat ka dyan sa mahiwagang punyal, ha? So guys, sa tingin ko kailangan na nating umalis dito sa lugar na to kasi itong pakiramdam na parang may nanonood sa atin o may malapit sa atin, hindi tayo tinatantanan. Ako nga pala si Slav, eto si Alex. Salamat sa panonood. Magkikita tayo ulit sa susunod. Huwag kalimutan mag-subscribe. Tara na Alex, halika na. May nakakatakot na mga mata, siguro pati bibig, parang nakabuka kahit malayo pa, putang ina. At lahat ng kuha patayo, parang galing sa iPhone.